Kaibigan, natatandaan nyo yung isa kong mga video na ginawa nung bumati ako ng maligayang bagong taon sa inyo. Nasa row na kami ni Mrs. T at ni-video niya ako na nagbubuhat ng ice melter na bag. I think that's 44 pound na ice melter. 20 kilograms, 44 pound. Hello? Hey baby girl, what's going on? Oh, you just got home? Oh, did you shovel? Alright. Did you do the technique that I taught you? I heard that you're going to be early tomorrow. Are you going to be prepared, huh? Yeah, anak. Okay, the key is sleep early, alright? Yeah? Alright. Okay. Well, I'm still cleaning up here in our house here. So, yeah, I'll be done in I don't know, 10 minutes. Okay. You just called me to say hi? Oh man, but I'm not gonna be emotional because it's not in our blood to be emotional, right? You make sure you eat well, honey, okay? And give yourself plenty of time. Okay. I love you. Alright. Later. Bye. Bye for now. Alright, nasa tayo. Si Juniorita, nakauwi na daw siya from work. At work, trabaho, work, kolehiyo. Katulad ng mga masisipag na mga kabataan natin sa Pilipinas noon na nasaksihan natin sa ating mga magulang, kamag-anak at sa mga kilala natin o nakita natin. Trabaho, pag-aaral para sa kanilang magandang kinabukasan. Alright, ito yung gusto kong ipakita sa inyo. I'm sure may mas maganda pa rito, pero ito okay siya, hindi siya mabagsik sa semento. Kung meron kayong sementadong mga kalsada, pathway, or even yung inyong mga paved walkway, at hindi siya mabagsik din, hindi siya malupit, hindi siya very harmful sa lawn at sa mga paa o sa mga aso, di ba? Yung pag kumiasok kayo, kailangan iwasan niyo yung maglakad sila sa mga tinapunan ng city, ng town ng salt, dahil masama yun. Even lasot pa rin sa kanila yon, depende sa chemical kung saan kinuha ng kumpanya, ng town o ng kontratista o ng even homeowner yung kanilang ginagamit pantunaw ng yelo. Ito ay maayos to, at makikita nyo ito dito. Ayan yung kanyang tatak ng paw, kaya safe sa animal or pet friendly. Hanggat maaari, yung mga itong chemical pa rin, iiwasan ninyo na malagay sa inyong lawn at sa inyong mga alagang hayop, mga aso, pusa, di ba? Kung maiiwasan. Kung hindi, nariyan siya para mag-garantisa sa inyo na hindi siya kasing bagsik at hindi siya yung poisonous katulad ng mga ginagamit ng mga town o kontratista nga. Ay, ito siya, 44 pounds, kaibigan. Ilalagay ko na siya dito. Importante na meron kayo nito. Hindi kailangan, kundi magandang meron. I believe nakuha ito sa Home Depot namin for $98. May ugali ako nilalagyan ko yan ng pangalan ko at kung saan ko nabili at yung presyo at yung year. Kaya I'm sure kung babalik na rin yan, nandun yung mga pirma ko at yung date stamp. Ganun ako, ugali ko yun. Ewan ko lang ito, hindi ko matandaan. Mukhang hindi ko to, pero pinicturean ko yan. Kaya lalagyan natin siya dito dahil
44 pounds ito, kaibigan. At ito'y kung mapapansin ninyo, ito talaga is para sa buhangin. Kaya may buhangin ako sa garahe, pero sa ngayon ito na muna gagamitin ko sa kaning sa garahe. At syempre yung ating inaanunsyo ko na itong ating 6-in-1 Milwaukee na blade. Alright, dito natin yan puputulin, huwag sa ibabaw dito para naman may konting takip siya, parang may estilo yan. Kaya lagi kayo may EDC, ako ay may EDC. Meron pa nga akong flashlight dito. Nandito sila sa aking kanang bulsa. At yan, diba? Yan, huwag masyadong maliwanag. Kita ninyo, ito siya, verde siya. At ito yung mga buhangin, no? Kaya yan, konting tips sa inyo. At kung wala naman kayo nito kaibigan, dahil ito yung may kamahalan, pwedeng simpleng timba lang, nahihingi sa mga mall, pinamimigay ito yung mga foods. Mag-ask lang kayo sa food court, yung mga pad thai, yung mga KFC. Ask them kung magbibigay sila, at huwag kayo masurpresa kung sabihin nila na ilan ang gusto mo. At kung hindi, sa Home Depot, Rona, sa US, hardware, bigyan na lang kayo ng mga timba. Magkala ito, $5, diba? Syempre, isama nyo na rin yung takip. Dahil, yun ang dahilan. Maging outdoor yan, nakalagay lang sa isang sulok, maybe sa driveway nyo. At, para hindi naman na siya mabasa. Okay? Sara na natin. My EDC flashlight and yung 6-in-1 ko. Mahilig tayo sa kampit, sa knife. Alam niyo, kultura natin, kultura ng mga Pilipino, dito tayo sa maliwanag. Kultura natin, huwag niyo kalilimutan. Magaling tayo sa sining. Alright? Magaling tayo sa sining. Sining sa pakikibaka, sa pakikipaglaban, martial arts. Magaling tayo dyan. Magaling din tayo sa patalim, sa paghawak ng sandata, sa mga punyal or knives, at sa pamamaril. Likas tayong magaling dyan, hindi lang sa sining ng paglikha, pagsayaw, pag-awit. Natandaan niya, yun ang pinagmamalaki ko sa ating lahi, at itong iminulat sa akin ng papa ko, ng lolo Tony ko, at ng aking ama. Dalawang tatay ko, no? Totoo yun. Kaya pag malaki nyo, right? At itulong ito sa ating mga anak. Ibigan hanggang sa muli, padayon.